Hello everyone! Welcome back to the vlog again. Matagal-tagal din tayo nung huli tayong mag-vlog about perfume making, and na-realize ko sa dami nang nagko-comment at nagtatanong kung saan ba pwedeng bumili ng mga raw materials, though marami na akong na-share sa inyo na videos before kung saan ba tayo makakabili ng mga legit na raw materials when it comes to our perfume making. Pero siguro yung mga nagko-comment na yun ay yung mga new subscribers natin. Kaya pagbigyan na natin sila at gumawa tayo ng bagong video. Syempre yung mga videos natin before is outdated na. Ito naman yung updated version nito. So wala ko ipapakitang product sa inyo ngayon. Talagang sit down vlog lang ito para lang ma-share ko sa inyo kung saan ba dapat at paano ba madaling maka-order sa kanila. Here we go. So kung matagal ka na nanonood dito sa channel natin ay sigurado for sure narinig mo na to. Ito nga pala yung FW Spa Venue. This time naman mas detailed and updated na. So, FW Spa Venue is a go-to supplier ng maraming perfume makers. Newbies man o big time na, they offer high-quality raw materials. At very competitive yung prices nila, super affordable. So far guys, sa dami ng mga na-share ko sa inyo before, I highly recommend this kasi ito na yung pinaka-affordable na supplier at maganda talaga yung quality ng raw materials nila. Ang pinaka-nagustuhan ko sa kanila is hindi lang sila legit, very accommodating sila sa customers. Hindi kagaya ng iba na hindi ko masasabi pero para sa akin medyo snob. Sila kasi is talagang i-accommodate ka nila. At para mas madali sa inyo, meron na kasing bagong program si YouTube at si Shopee. Kung saan, dito mismo sa video na ito, meron dyang basket na maa-access nyo. I-click nyo lang yung basket na yan at multiple products yan. Lahat ng raw materials na kailangan nyo, pati mga perfume bottles, ilalagay ko na rin dyan. Humingi ako sa inyo ng tulong na sana dyan nyo na i-check out sa basket na yan kasi yung revenue na makukuha natin dyan kahit sobrang liit nila lang ay sobrang laking tulong na para sa channel natin at nang maipagpatuloy natin yung mga ginagawa nating video at para mas makapag-share pa ako sa inyo ng mga bagong video. So, kung nagsisimula ka sa paggawa ng perfume or kung gumagawa ka na ng perfume, you need to know these raw materials. Ito yung pinaka-basic na kailangan mo sa paggawa ng perfume. Ito yung syempre yung pinaka-essential, pinaka-kailangan mo at crucial na meron ka nitong mga to. At lahat ng ito again, lahat ng sasabihin kong product, itong mga i-rundown natin na product dito ay nandiyan sa basket natin. Please lang po again, dyan na po kayo mag-check out. I-route kayo niyan sa Shopee and from there, you should be able to check out na. Okay? So simulan natin. Babasahin ko lang, meron akong ginawang notes dito para wala akong makalimutan. So simulan natin. Number 1 is yung DPG or yung dipropylene glycol. So isa siya sa pinaka-common na ginagamit na carrier o dilutant sa paggawa ng perfumes, especially sa alcohol-based or oil-based perfumes, okay? Para saan ba si DPG or yung dipropylene glycol? Pinapalabnaw niya yung fragrance oil para hindi masyadong matapang. Tinutulungan niya para maging even ang spread ng scent sa skin natin. At syempre, para maging safe pagka nag-spray tayo o tumama yung pabango natin sa skin natin at hindi malagkit kapag tumama sa skin natin, sa skin ratio natin at tama yung maging ratio niya. Tumutulong din para mas tumagal yung scent sa katawan. Usually, ang ratio ng fragrance oil to DPG ay 1:1 or 2:1. Depende sa gusto mong intensity. Wag lang sobra kasi baka maging, weak yung scent kapag sobrang dami nitong DPG. Kaya dun sa mga video ko, may specific na akong measurement na ibinigay sa inyo. Wag niyo papasobrahan ng DPG yung mga perfume nyo guys, okay?
Next natin, number 2 is yung ating fragrance oils o yung mga perfume oils. So dito sa FW Spa Venue, yung maganda sa kanila, yung mga designer inspired perfume, mabibili nyo sa kanila. Halimbawa, Lacoste, meron sila niyan. Lahat ng klase available sa kanila, guys, at lahat ng best sellers na mga pabango, yung mga talagang hinahanap ng mga buyers ay nasa kanila. Kaya yun, sa FW lang kayo mag-switch, guys. So, ang fragrance oil, ito yung pinaka-heart ng perfume mo. Dito nanggagaling ang mismong amoy ng pabango. Designer-inspired scents, may mga, yun nga, may mga sikat silang brands or inspired fragrance oil from designer brands. Tapos, bakit nga ba importante ang fragrance oil? Syempre, kagaya nga ng sinabi ko kanina, ito yung heart ng perfume natin. Hindi magiging pabango ang pabango kung walang fragrance oil. Ito ang nagdadala ng personality ng perfume mo. The quality of fragrance oil affects longevity, projection, and overall quality. Mas concentrated, mas long-lasting syempre. So, kaya nga may iba't iba tayong klase ng concentration ng perfume, di ba? Meron tayong ET, EDP, at meron tayong cologne. So, iba't ibang klase yon, guys. So, nakadepende doon yung long-lastingness ng pabango natin. And alam nyo ba, ito yung wag nyo kakalimutan, ha. Kaya napaka-importante na pumili tayo ng magandang supplier ng raw materials natin. Kasi dito sa FW, legit na concentrated ang oils nila. Yung mga fragrance oil na binibenta nila, legit. Konting lagay lang, amoy na agad buong kwarto mo. Kaya naman, kapag halimbawa, mag-spray ka sa loob ng room mo, may iwanan dun yung pabango mo, yung scent ng amoy mo. So, yan yung number 2 natin, yung fragrance oil. So, number 3 naman tayo, fixative. So, optional siya, pero kung gusto mong tumagal talaga yung scent ng amoy mo, ng perfume mo rather, sa balat, maganda kung magdagdag ka nito. Anong ginagawa ng fixative? Pinapatagal niya ang evaporation ng fragrance oils. Binabalanse niya yung scent ng notes, lalo na kung may top, middle, and base notes ka. Actually, pag bumili ka dito kay FW Spa Venue, yung fragrance oil nila, concentrated na siya, kagaya ng binanggit ko kanina. At may recommend ko na talagang maglagay kayo ng fixative kasi nga ito yung nagpapatagal ng perfume natin. Konting tip lang, usually 2 to 5% ang total mix mo. Kapag sumobra, pwedeng ma-alter ang scent. So again guys, dun sa mga previous videos natin on how to make perfume, sobrang dami na nun guys. Nakalagay doon specifically, sinasabi ko doon kung ilang percent lang ba ang ilalagay nyo na fixative, okay? Kaya sinasabi ko sa inyo palagi na huwag kayo magtansya-tansya. Gumamit kayo ng mga graduated cylinder. Pwede kayong mag-purchase niyan kay Agap Laboratories. So, shinare ko rin sa inyo yung videos nun. Gagawa na lang tayo ng separate video about it, okay? Ito naman yung distilled water. So, baka maraming hindi mag-agree na dapat lagyan ng distilled water ang perfume. So, kung gumagawa ka ng alcohol-based perfumes or cologne, kailangan mo ng distilled water. Bakit nga ba siya kailangan? Tumutulong ng tamang consistency ng perfume. Mas pinapababa niya ang alcohol concentration para hindi harsh sa skin. Nakakatulong din sa proper blending and layering ng ingredients. Distilled dapat. So, huwag kayong kukuha ng mga mineral water nyo, ha. Distilled water dapat, hindi tap water, para walang contaminants or minerals. Kasi malaki ang magiging epekto nun sa overall product natin. So, ratio, okay? Ito yung tip. Ito yung tip nito sa paggamit ng distilled water. Ideal ratio for EDT or eau de toilette is 70% alcohol. Tandaan nyo to guys, ha. 20% distilled water. Okay? Then, yung 10% doon is yung fragrance oil natin. Halimbawa to for EDT, okay? And of course, yung pinakakailangan mo kapag gagawa ka ng perfume, ito yung pinaka-carrier ng pabango natin. Importanteng raw materials na ginagamit natin sa paggawa ng perfumes ay ang perfume grade alcohol o tinatawag ding ethanol.
Ito yung main base ng perfume natin. Siya yung tumutulong para ma-blend yung oil sa mixture at para maging sprayable yung final product. Yung ethanol sa FW or yung perfume grade alcohol ay legit na high quality talaga, guys. Walang amoy na malansa or matapang, kaya hindi siya nakakaapekto sa final result or final product natin. Pang professional level talaga yung product na to. So pro tip, pag gumagamit kayo ng perfume grade alcohol, maganda if iparest nyo muna yung mixture for at least 2 to 3 days or better 1 week para ma-blend lahat ng components and mas tumapang yung scent. Ito yung sinasabi ko sa inyo na kailangan nyo munang i-age yung perfume, di ba? Ang recommended niyan is 5 to 7 days or ito nga up to 1 week bago nyo siya gamitin or bago nyo siya ibenta. So, summary lang, or recap rather, yung fragrance oil, syempre yun yung amoy ng pabango natin. DPG, pampalabnaw, pampatagal. Fixative, pampahold ng scent para hindi agad mawala yung amoy. Distilled water, pampakalma, pampabalanse sa alcohol-based perfume at pampaganda ng blend. And lastly, yung ating perfume grade alcohol or yung ethanol. So ito yung pinaka-carrier or base ng ating pabango. And again, doon sa mga nagbebenta ng perfume, normally sinasabi nila na oil-based yung perfume and this spray bottle yung perfume na binibenta nila. And once again, itong perfume grade alcohol is ginagamit siya para maging sprayable yung product mo at saka para ma-spread siya ng maayos at para hygienic din. Can you imagine, nandito tayo sa Pilipinas sa sobrang init, humidity yung kalaban natin. So para sa akin hindi hygienic yung gumamit ng alam mo yun, perfume base, yung mga niro-roll on or yung mga alam mo yung parang naka-jar siya na perfume, mga oil base yung ganun pinapahid siya, hindi siya display kasi nga pag oil base hindi mo siya mai-spray, hindi siya magiging sprayable. Sa klima natin dito, ang pinakamagandang gamitin is perfume grade alcohol or yung PGA. Gusto ko lang i-add na wag natin i-mislead yung mga customers natin, no? Nasasabihin natin na oil-based yung perfume pero hindi naman talaga. Kailangan natin i-explain sa kanila yung concentration ng perfume natin. Ano ba siya? EDT ba siya? Or EDP ba siya? Or eau de cologne ba siya? Or EDC? Siyempre, dun sa mga yon is nakadepende kung ilang percent ng oil fragrance. Kung gusto mo nang talagang tumatagal, edi mag-EDP ka. Again, ang EDP is meron siyang fragrance oil na 15 to 20% or yung iba gumagamit sila ng up to 25 or 30. Pero pag 30% pataas na kasi, extra na yon. So, again, wag tayong mag-mislead na mga customers natin, okay? So, once again, lahat ng product na yan ay nandyan sa basket natin. Siyempre, hindi lang naman raw materials ang meron sa FW Spa Venue. Meron din silang perfume bottles, glass, plastic, travel size, atomizer, roller bottles, at maraming designs at sizes. Sa packaging naman, meron silang gift boxes, craft boxes, pouch bags. And kagaya nga ng binanggit ko kanina, marami silang iba't ibang klase pa ng mga raw materials. Meron silang for soap making, meron silang for lip tint making, lotion products, at meron din silang pang scented candles. Yung mga scented candles na ginagawa ko, guys, sa kanila galing yung mga raw materials na yun. Kaya kung nag-start ka ng business mo, dito ka sa FW tumakbo, okay? So hanggang dito lang muna yung video natin. Sa susunod na video naman natin, gagawa ulit tayo ng perfume. Pero I think yung susunod kong gagawin is about scented candles kasi may mga nag-comment about scented candles. So gagawa ulit tayo ng bagong video about scented candle. So ayan na, sana nasagot ko yung mga tanong nyo at sana makatulong ulit tong video na to sa perfume journey nyo. Whether newbie ka or nag-e-expand ka ng perfume business mo, FW is a one-stop shop for all your perfume making needs. Lahat ng products na nabanggit ko, from oils to bottles to accessories, pwede nyo nang i-check out by clicking the basket icon sa video na to.
If you want more perfume tutorials, blending tips, or supplier reviews, just comment below. Like and share this video, and syempre, para updated ka sa mga upcoming videos natin, do not forget to subscribe and hit that notification bell. Thank you so much for watching. Have a blessed day.